Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking Day 142 Daily Devotion ni Pastora Sal Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about God's generous provisions. At ang topic po natin ngayong araw, December 17, 2024 ay God will never leave us alone. At ang scripture po natin ngayong araw ay Hebrews 13 verse 5, keep your life free from love of money and the content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. Sa Tagalog naman po, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya na sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Teaching number 1, the true financial freedom is freedom from the love of money. Sabi po dito na yung dinadasal po nating financial freedom ay ito po ay pagiging free o kalayaan natin para malayo tayo sa pagmamahal natin sa pera or labis-labis na pagmamahal natin sa pera. Like, yung financial freedom po is, ito po yung napoprovide po natin, yung mga kailangan po natin, yung mga bills natin, at wala po tayong utang. Ganun po. Parang sasabi dito na true financial freedom is freedom from the love of money. And teaching number 2, contentment is the secret to true happiness. Sabi naman po dito na ang pagiging kontento sa anong meron ka at binigay ng Panginoon sa'yo ay ito po talaga ang pinaka true happiness. Totoong kaligayahan na meron tayo kapag po kontento tayo sa kung ano at kung anong meron ang binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, God promised to never leave you nor forsake you. Sabi naman po dito na ating Panginoong Diyos po ay nangako sa atin na hindi po niya tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Kaya po, magtiwala po tayo at manampalataya po tayo sa ating Panginoong Diyos sa mga plano niya po sa atin at sa mga balak niya po sa atin at pagpo-provide niya po sa atin ng mga kailangan natin dahil ang ating Panginoong Diyos po ay pinangako niya po na hindi niya po tayo iiwan at pababayaan. And application number 1, free yourself from the love of money. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na ilayo po natin o iiwas po natin yung sarili natin na mapamahal tayo sa pera. Dapat po na maging kontento lang tayo sa mga binibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin at wag po tayo na parang gustong-gusto natin talaga na parang mamamatay tayo, parang ganyan, joke. Pero dapat po na ilayo po natin yung sarili natin sa pagmamahal natin sa pera, ganun po. And application number 2, embrace contentment and never let it go. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay dapat na kontento talaga sa ating mga meron tayo at binibigay ng ating Panginoong Diyos. At dapat po, yung kaugalian natin na kontento tayo ay hindi po natin yon nililet go sa attitude na meron tayo. And application number 3, live within God's provision. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na mamuhay po tayo sa kaparaanan at plano ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Maniwala po tayo sa Kanya at purihin po natin siya at manampalataya po tayo sa ating Panginoong Diyos. And discussion, why is contentment essential for true happiness in life? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, na ang contentment po o kontento ka sa kung anong meron ka ay importante po talaga ito sa ating buhay para po makamit natin yung totoong kaligayahan dahil nga po pag kontento ka ay hindi ka po malulungkot dahil kontento ka sa mga nakukuha mo at binibigay ng Panginoong Diyos sa iyo at hindi mo na to hahanapin at malulungkot sa
malulungkot ka sa iba't ibang nakikita mo dahil kontento ka na sa kung anong meron ka ngayon. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.